Nagulat talaga ang mga Amerikano matapos ang huling panayam kay Donald Trump kung saan mababasa sa pagitan ng mga linya na pinapabuti niya ang buhay ng mayayaman pero hindi siya sigurado para sa mga mahihirap. Lahat ng problema ay sinisisi sa mga Demokrata, Ukranyano at Europeo. Ang mga paglalakbay niya sa mundo at pagtanggap ng mamahaling regalo gaya ng eroplano mula Qatar ay tinawag ni Trump na pakinabang para sa karaniwang Amerikano. Maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng Estados Unidos, pero dapat maging handa ang mga Amerikano sa mas malala dahil paparating na ang midterm elections sa Kongreso, kaya maaaring hindi makontrol ng White House ang sitwasyon. Ganito ang mensaheng ipinahayag ngayon ni Donald Trump sa panayam niya sa publikasyong politiko. At ayon sa mismong publikasyon, tinatapos ni Donald Trump ang kanyang unang taon sa kapangyarihan na may optimismo tungkol sa kung paano niya binago ang ekonomiya at ang mundo, habang ang mga kaalyado sa ibang bansa at mga taga-suporta sa loob ng bansa ay nagpapahayag ng lumalaking pag-aalala kung sino nga ba talaga ang makikinabang sa kanyang mga pulisya. Nagbabala ang mga Republican na sosyologo at analista, kabilang na ang mga sumusuporta kay Donald Trump, na ang mga resulta ng mga Demokratiko ay labis na pinahahalagahan. Bahagi na rin dahil hindi sapat ang ginawa ni Pangulong Trump upang paniwalain ang mga botante na kaya niyang tugunan ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay. Matatag si Trump at iginiit niyang gumanda ang buhay. Para sa kanya, ang hindi sumasang-ayon ay traidor. Sige, balikan natin ang buod ng panayam kay Donald Trump at kung paano ito nakaapekto sa mga karaniwang Amerikano. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang panloob na politika at ekonomiya ng Estados Unidos, pati na rin ang sinabi ni Donald Trump sa kanyang panayam. Habang nanunood, ilagay sa komento ang inyong impresyon sa mga patakaran ni Donald Trump sa unang taon ng kanyang ikalawang termino bilang Pangulo. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe, i-like ang episode at pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng abiso kapag may mga bagong episode. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng agarang balita kapag may dumarating. Halimbawa, inilathala ko na sa Telegram channel ang transcript ng panayam kay Donald Trump ilang oras na ang nakalipas. Nagbigay si Trump ng malaking panayam sa politiko na kamakailan lang idinagdag ng White House sa listahan ng di umano'y peking media. Sa totoo lang, pumayag na ako. At nagulat ang marami sa panayam na ito. Halimbawa, tinitiyak ni Donald Trump na ang kanyang trade war at pinalakas na ekonomiya, pati na rin ang mga taripa sa import laban sa mga kaalyado ay nakabuti raw sa bawat Amerikano. Gayunpaman, sinabi ni Trump na plano niyang ibaba ang mga taripa bago eleksyon. Alam niyang ang pagtanggal sa isa sa kanyang kilalang desisyong pang-ekonomiya ay magdudulot ng panandaliang benepisyo sa karaniwang Amerikano. At hinamon niya ng direkta ang kalayaan ng Federal Reserve System. Sinabi niya na ang agarang pagbaba ng interest rates ay magiging litmus test para sa susunod na chairman ng Central Bank. Para sa mga Republican sa Kongreso na naghihintay ng gabay tungkol sa accessibility ng healthcare, wala namang ibinigay si Trump. Tumanggi siyang sabihin kung ipagpapatuloy ba niya ang mga subsidy sa healthcare na magtatapos na sa katapusan ng taon. Doon, may bantang shutdown dahil igigiit ng mga Demokratiko ang isyung ito. Ang mensahe niya sa mga kaalyado sa Europa na nababahala sa agresyon ng Russia ay ito. Ang tunay na banta sa kanilang mga bansa ay ang negatibidad, hindi makontrol na imigrasyon at political correctness, hindi ang agresibo at mabagsik na Russia. Nagbabala siya na ang matagal ng mga alyansa sa Estados Unidos ay nanganganib at ang mga pinakakilalang kabisera, kabilang ang London at Paris, ay nagbago na ng hindi na makilala. Pero hatiin natin ang panayam na ito sa ilang bahagi. Una, si Donald Trump ay patuloy na nakikipaglaban sa Federal Reserve. Sa mga nakaraang buwan, pinipilit ni Trump ang Federal Reserve at ang pinuno nito na si Jerome Powell upang mapababa ang mga interest rate. Ngayon, hayagan na niyang ginagamit ang pagbaba ng mga rate bilang kasangkapan sa pagpili ng kapalit ni Powell. Sa tanong kung ang pagsuporta sa agarang pagbaba ng mga rate ay nagsisilbing litmus test para sa pagpili ng susunod na chairman ng Federal Reserve, sumagot si Trump ng oo at idinagdag na dapat gawin din ito ni Powell. Pinagalitan pa niya si Powell. Tinawag siyang hindi matalinong tao na hindi gusto si Donald Trump kahit na hindi naman niya kailangang gustuhin
o hindi gustuhin si Trump. Hindi naman malinaw kung anong kinalaman nito, pero binigyang diin ito ni Trump. Sinasabi niyang hindi gusto ni Powell si Trump, kaya tinututulan niya lahat ng mga desisyon nito. At ang susunod na chairman ng Federal Reserve ay dapat mahalin si Trump at sumang-ayon sa lahat ng hinihingi niya. Kasabay ito ng inaasahang ikatlong sunod na pagbaba ng interest rate na aaprubahan ng Federal Reserve sa huling pagpupulong ng Central Bank ngayong Miyerkules. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Trump na may napili na siyang kapalit ni Powell, ngunit tumanggi siyang pangalanan ito. Si Kevin Hassett, direktor ng Pambansang Konseho sa Ekonomiya, ay itinuturing na paborito ni Hepe Trump para sa posisyong ito. Tungkol naman sa kalagayan ng ekonomiya sa bansa, tiwala si Trump na binigyan niya ng mataas na marka ang ekonomiya ng Estados Unidos. Iginiit niyang lahat ng kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa ay nakatuon para sa Amerika. Tinawag ni Trump ang kanyang pamumuno na isang walang kapantay na tagumpay. Sa kabila ng patuloy na pag-aalala ng mga mamimili at mabagal na paglago ng trabaho sa mga pangunahing sektor. Nangyayari ang lahat ng ito habang patuloy niyang iginigiit na ang pagbibigay diin sa pagiging abot kaya ay isa lamang panlilin lang. Ayon sa kanya, winasak ng mga demokratiko ang ekonomiya. Noong panahon ng dating Pangulong Joe Biden, iniwan sa kanya ang kaguluhan at napilitan siyang ayusin ang lahat ng ito. Ngunit ang pahayag na ito ay taliwas sa opinyon ng ilang pangunahing tagapayo ni Donald Trump na nagsasabing dapat mas mag-focus ang Pangulo sa pagbebenta ng kanyang ekonomiya. Lalo na kung isasaalang-alang na, ayon sa isang kamakailang survey ng politiko, 37% ng mga bumoto kay Donald Trump noong nakaraang taon ay nagsabing ang halaga ng pamumuhay sa United States ngayon ang pinakamababa. Sa kanilang alaala, ipinagtanggol din ni Trump ang ilang malalaking paglalakbay sa ibang bansa na ginawa niya noong kanyang ikalawang termino sa gitnang silangan at Asya. Iginiit niya na ang mga ito ay pangunahing nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng pamumuhay ng mga karaniwang Amerikano sa loob ng United States. Kapag ako ay naglalakbay, isa lang ang lugar na iniisip ko. Ito ay ang Estados Unidos. Ang aking personal na diplomasya ay nagdala ng $1 trillion na bagong pamumuhunan sa United States, pero sa ngayon, si Trump lang ang nakakatanggap ng mga mamahaling regalo, tulad ng eroplano mula sa Qatar. At malaking bahagi ng kapital na ipinangako ni Trump ay aabutin pa ng maraming taon bago maisakatuparan bilang mga bagong pabrika at trabaho. Samantala, ayon sa isang kamakailang ulat ng kumpanyang ADP na namamahala sa payroll sa United States, nagbawas ng 32,000 empleyado ang mga pribadong kumpanya noong Nobyembre, kabilang ang 18,000 trabaho sa sektor ng pagmamanupaktura. Ibig sabihin, hindi nadaragdagan ang mga pabrika. Sa halip ay nababawasan pa. Pero hindi lang iyon. Kawili-wili, iniwan lang ni Donald Trump ang mga Republikano sa Kongreso na harapin mag-isa ang isa pang problema. Hindi nilinaw ni Trump ang tungkol sa batas sa kalusugan. Ipapaliwanag ko. Sa Huwebes, boboto ang Senado sa 3 taong pagpapalawig ng subsidya. Ang Obamacare ay plano ng Demokratiko na malamang mabigo sa Senado. Pero kailangan ng alternatibo, kaya tinalakay ng mga Republikano ang mga pangunahing prinsipyo ng reforma na maaaring maging alternatibo sa Obamacare. Ngunit hindi sila nagkaisa kung ano ang susunod na hakbang. Sabi ng mga Republikano, sa Huwebes may botohan sa panukalang batas ng mga Demokratiko at ito ay mabibigo. Kailangan nating magmungkahi pero hindi natin alam kung ano. Kaya naghihintay ang mga Republikano ng utos mula kay Donald Trump. Ngunit nang tanungin kung hihikayatin niya ang Kongreso na pansamantalang palawigin ang mga subsidya para maiwasan ang pagtaas ng bayarin sa siguro ng milyon-milyong Amerikano, tumanggi si Trump. Magkaroon ng isang tiyak na posisyon, CP. Hindi ko alam. Kailangan ko pang tingnan. Gusto ko sanang makakuha ng mas dekalidad na serbisyong medikal. Pagkatapos, muling nangako si Trump na magbibigay ng libu-libong dolyar sa mga Amerikano. Ibig sabihin, kapag di niya maipaliwanag ang gagawin sa medical na insurance, nangangako na lang siya ng dagdag na pera. Nagmungkahi si Trump ng plano para palawakin ang subsidya sa abot kayang medikal na serbisyo. Direkta sa savings account para sa kalusugan na magagamit ng mga Amerikano pambayad ng sariling gastusin. Ibig sabihin, sa madaling salita, hindi mapupunta ang pera sa mga kompanya ng siguro, kundi direkta sa mga account ng mga Amerikano at hayaan na lang ang mga Amerikano na sila mismo ang magbayad sa ospital. Pero ipapaalala ko, noong ika-9 ng Nobyembre, 1 buwan na ang nakalipas,
Nangako si Donald Trump na bibigyan ang bawat Amerikano ng tig-$2,000 na dibidendo mula sa pulisya sa Taripa. Pero lumipas na ang isang buwan at nakalimutan na ang pangakong iyon. Ipapaalala ko rin, noong Pebrero 20, 2025, nangako si Trump na mamimigay ng tig $5,000 sa mga Amerikano at muli niya ring nakalimutan ang pangakong iyon. Muli na namang ipinangako ngayong taon, pangatlong beses na maglalagay ng pera sa account ng mga Amerikano. Pero malamang makakalimutan na naman ito. Narito na ang sandali ng katotohanan. Matalinong mga tao, kasama ako doon, kahit medyo mayabang pakinggan. Mula pa simula ng digmaang pangkalakalan ni Donald Trump, sinabi na ng mga eksperto na ang taripa niya ay makakaapekto sa mga Amerikano. Dahil ang lahat ng taripa ay isasama sa presyo ng produkto, mga Amerikano ang magbabayad nito. Ngayon, sinabi ni Donald Trump na maaaring magbigay siya ng dagdag na exemption sa taripa para mapababa ang presyo sa Amerika. Paalala, noong nakaraang buwan ibinaba ng White House ang taripa sa ilang imported na produkto gaya ng baka, kamatis, saging, kape at iba pa. Kasabay nito ang mga alalahanin sa inflation at pagdismaya ng mga botante sa presyo ng pagkain. Ngayong araw, inamin ni Trump sa panayam na tama iyon. Tumaas ang presyo ng pagkain. Para bumaba, kailangang alisin ang taripa. Sinabi ni Trump na handa siyang palawakin ang benepisyo at alisin ang taripa sa mas maraming produkto. Ibig sabihin, inamin na sa puting bahay na nakakasama talaga ang taripa sa mga Amerikano. Ako at marami pang eksperto ay sinabi na ito noon pa sa simula ng buong digmaang pangkalakalan. Pero malinaw na ipinahiwatig ni Trump na pansamantala lang ito hanggang matapos ang halalan sa Kongreso ng Estados Unidos. At doon, pwede na namang itaas ang mga taripa dahil bale wala na ang opinyon ng mga botante. O sige, kahit papaano, hanggang sa susunod na eleksyon at bago ang susunod na halalan. Alam nyo, pwede nilang ipangako ulit sa bawat Amerikano na bibigyan sila ng tig $2,000 sa kanilang bank account. Pagkatapos, syempre, hindi naman nila tutuparin ang pangakong iyon. Ayon kay Trump, binabawasan niya ang taripa sa ilang produkto pero itataas ito sa iba, kasabay ng pagpapatuloy ng kanyang estratehiyang gumamit ng parusang pangkalakalan bilang panangga o pananakot. Ipinapakita ng pamamaraang ito ang dalawang direksyon ng patakarang pang-ekonomiya. Pababain ang inflasyon at gamitin ang mga taripa bilang pampolitika at geopolitikal na kasangkapan. Ngunit maaaring hindi magtagal ang karapatang ito ni Trump. Sa totoo lang, kasalukuyang sinusuri ng Korte Suprema ang konstitusyonalidad ng maraming bagong taripa na ipinataw ni Trump. Maaaring malimitahan ng desisyong ito ang kanyang kakayahang gamitin ang taripa para sa layunin sa panlabas na politika. At dito, pakihinto muna ang video na ito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang digmaang pangkalakalan ba ay nakatulong sa mga Amerikano o lalo lang itong nagpalala ng sitwasyon? Lalo na kung nakatira ka sa Estados Unidos. Pakipindot muna ang post sa video na ito at isulat sa mga komento kung sa tingin mo ay nakabuti ba ang digmaang pangkalakalan o hindi. Pagkatapos sa panayam, inatake ni Trump ang Europa. Tinawag ni Trump ang Europa na lumulutang sa kultura at politika at ipinahiwatig na ang mga tradisyonal na alyansa ng Estados Unidos ay hindi ganoon katatag gaya ng inaasahan ng maraming lider ng Europa. Ipinapahiwatig niya na, pakinggan ninyo, umaalis na ang Amerika. Ayon kay Trump, binabago ng mahinang patakaran sa imigrasyon ang kultura ng Europa, ginagawang nabubulok ang kontinente at pinahihina ito ng political correctness. Ang kritikang ito na lumabas ilang araw matapos ilahad ng administrasyon ni Trump ang estratehiya ng pambansang seguridad kung saan hinihikayat ang tinatawag na paglinang ng pagtutol sa kasalukuyang landas ng Europa ay naging senyales din ng lalong paglayo ng posisyon ng Washington sa mga tradisyonal nitong kaalyado. Nag-alala ang mga opisyal ng Europa na dati nang may agam-agam sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan ng Estados Unidos. Ngunit babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Gusto kong pamunuan ang Estados Unidos. Ayokong pamunuan ang Europa, pahayag ni Trump. At pagkatapos ay binanggit niya na tinawag na siyang tatay ni Mark Rutte, ang kalihim general ng NATO. Ito ay paraan ng pagsasalita na nagpapakita ng pagmamalaki sa pagiging dominante sa alyansa. Pero nagdudulot din ito ng discomfort sa mga kaalyadong nakaka-insulto rito. Hindi naman talaga tinawag ni Mark Rutte si Trump na tatay. Pero paulit-ulit pa rin itong sinasabi ni Trump dahil akala niya iyon ang sinabi ni Rutte.
Malinaw na ipinahiwatig ni Trump na balak niyang makialam sa politika sa ibang bansa sa pagsuporta sa mga kaalyado niyang sina Viktor Orban ng Hungary at Javier Milei ng Argentina. At ang ganitong piling pakikisalamuha, pagdistansya mula sa buong kontinente at pagbibigay diin sa mga makabansang lider na ito ay nagpapakita ng estilo ni Trump. Ito ay paglayo mula sa mga pamantayan ng kolektibong seguridad na sinamahan ng personal na panghihimasok sa politika ng ibang mga bansa. Sa tanong kung titigil na ang mga bansang Europeo bilang kaalyado ng Estados Unidos, hindi malinaw ang sagot ni Trump. Depende ito sa mga pangyayari. Ang sagot na may kondisyon na ito ay depende sa mga pangyayari ay nagpapakita ng kawalang katiyakan na nararanasan ng mga pamahalaan na dati ay automatikong umaasa sa mga garantiya ng Amerika. Ngunit ngayon ay iniisip na ang kanilang katayuan ay nakasalalay sa kanyang personal na pag-apruba. Ang pagpuri ni Trump kay Orban ay nagpapakita kung sino talaga siya at paano niya tingnan ang Europa. Ibig sabihin, siya lang ang tumatakbo para magbigay galang kay Putin dahil si Orban lang sa Europa ang gumagawa nito. Meron din si Fico, pero hindi niya ito lantaran ginagawa. Sa panayam, muling ipinagtanggol ni Trump si Pete Hegseth. Hindi naging malinaw ang sagot ng Pangulo ng Estados Unidos sa tanong kung dapat bang tumestigo sa Kongreso si kalihim ng depensa na si Pete Hegseth tungkol sa mga kamakailang pag-atake ng Estados Unidos sa mga barkong pinaghihinalaang sangkot sa pagpupuslit ng droga, kabilang ang muling pag-atake sa mga nakaligtas. Noong Setyembre 2, ibinahagi ko sa YouTube channel ko ang insidenteng ito, ang mga nangyari at mga paratang laban kay Pete Hegseth. Ngayon, sinusubukan ng mga mambabatas gamitin ang taunang panukalang depensa para pilitin. Tumugon sa atake na, ayon sa ilang eksperto, ay maaaring may mga palatandaan ng krimen sa digmaan. Pero hindi nagpapakita si Trump ng senyales na inaasahan niyang ipatupad ng pinuno ng Pentagon ang desisyong ito. Dito, si Trump daw ay naging totoo sa sarili. Hindi nagkunwari o nagtakip ng maskara. Susunod, babanggitin ko ang sinabi niya. Wala akong pakialam kung gagawin niya ito o hindi. Maaari niya itong gawin kung gusto niya. Wala akong pakialam. Pareho lang sa akin. Sasabihin ko, oo, gawin niyo ang gusto niyo. Mahusay siyang humarap sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, pinapakita lang ni Trump na wala siyang pakialam sa Kongreso, mga mambabatas. At korte, ginagawa niya lang ang gusto niya. Tinitiyak ni Trump na pinag-aralan niya ang mga footage ng operasyon noong ika-2 ng Setyembre at binigyang diin na, ayon sa kanya, sinubukan nilang itumba ang bangka para makapagpatuloy. Ngunit tumanggi si Trump sabihin kung kailangan ang pangalawang pag-atake. Hindi ako nakikialam dito. Ikaw ba ay nakikialam o pinag-aralan mo ng mabuti ang kaso? Sa mga komento niya, parang, alam mo yon, gumawa siya ng parang split screen. Dito sa isang bahagi ng screen, nakatayo ang presidente sa tabi ng kanyang hepe ng Pentagon. Pero sa kabilang bahagi naman, inilalayo niya ang sarili niya mula sa isa sa pinakakontrobersyal na desisyong militar sa panahon ng kanyang panunungkulan. At syempre, nabanggit din ni Trump ang Ukraine sa panayam na ito. Sinabi ni Trump na panahon na para magsagawa ng halalan ang Ukraine. Inantala ng Ukraine ang halalan dahil sa batas militar at pananakop ng Russia, alinsunod sa konstitusyon na nagbabawal ng pagboto tuwing digmaan. Binibigyang diin ko, nakasaad sa konstitusyon ng Ukraine na hindi maaaring magsagawa ng halalan sa panahon ng digmaan. Sinabi ni Trump na dapat magsagawa ng halalan ang Kyiv at iginiit na ang pagpapaliban ng botohan ay nagpapahina sa demokratikong lehitimasyon ng Ukraine. Ganito ang sinabi ni Trump sa totoo lang. Buong inuulit ni Trump ang retorika ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin na nagpapahiwatig na si Zelensky ay hindi lehitimo, ayon sa kanyang sinabi. Ginagamit nila ang digmaan para iwasan ang eleksyon. Sa palagay ko, dapat may opsyon ang mga Ukrainian at posibleng manalo si Pangulong Volodymyr Zelensky. Hindi ko alam kung sino ang mananalo. Matagal na rin silang walang eleksyon, pinag-uusapan nila ang demokrasya, pero sa isang punto, hindi na iyon demokrasya. At dito, ipapaalala ko na sinamantala ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang kawalan ng kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng eleksyon para ideklarang hindi lehitimo si Zelensky. Habang iginigiit ng Ukrainian officials ang pambansang botohan, pansin. Sa ilalim ng kondisyon ng malawakang paglikas ng populasyon sa mga okupadong teritoryo sa gitna ng aktibong pambobomba sa sibilyang sektor, at sa pananatili ng milyon-milyong mamamayan sa ibang bansa,
Hindi ito maisasagawa o magiging legal ayon sa konstitusyon ng Ukraine. Pero wala nang pakialam si Trump dito. Sabi niya, pinakiusapan ako ni Putin na magsalita tungkol sa eleksyon. Kaya ito ang sinasabi ko tungkol dito. Kasabay ng balita ng bagong balangkas ng kasunduang pangkapayapaan na iniharap sa Kiev. Malungkot na sinabi ni Trump na maaaring mapilitan si Zelensky na magbigay ng konsesyon sa hinaharap ng Ukraine sa labanan. Si P. Kailangan niyang tibayan ang loob niya at tanggapin ang nangyayari kapag natatalo ka dahil natatalo ka. Magaling na kaalyado, tama ba? Sa tanong tungkol sa kamakailang pahayag ni Donald Trump Jr. na maaaring umalis ang Estados Unidos sa Ukraine, umiwas si Trump sa tuwirang sagot. Ang pahayag na iyon ay hindi ganap na tama, pero hindi rin ganap na mali. Na-upload ko na ang mas detalyadong talakayan ukol sa Ukraine at Europa sa channel na ito. Ilang oras na ang nakalipas, kaya bisitahin at panoorin ninyo ito. Habang naghihintay, isulat ninyo sa mga komento ang inyong opinyon tungkol sa ganitong panayam. Isulat ninyo kung ano ang pinaka nagpasindak sa inyo, ano ang pinaka nagpagulat at alin sa mga sinabi ni Donald Trump ang pinakasang-ayon kayo. Kung nakatulong at naging interesante ang video na ito at mahalaga para sa inyo ang aking ginagawa, lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. YouTube channel ni Alexi Pechi. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription sa platformang Patreon, Buy Me Coffee o dito mismo sa YouTube. Makikita sa description ng video ang lahat ng detalye at link, pati ang suporta sa channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang, mag-ingat kayo, paalam sa lahat.